Investigasyon ng Senado sa issue ng maanumalyang flood control projects ipinagpatuloy ngayong araw. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dumalo sa pagdinig. Pag sinabi nating sufficiency informed, ito yung dapat verified, tapos signed by, sponsored by a House member, things like that, no? Pag sinabi naman natin in substance, edi supported yung grounds for impeachment as provided under the rules. There's sufficient evidence that support the ground for impeachment. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nahaharap sa kauna-unahang impeachment complaint. Reklamo, dapat sapat sa porma at sa nilalaman para umusad sa Kamara, ayon sa House Committee on Justice. While these processes take their course, the President will continue to govern, ensuring that public services remain uninterrupted and that the work of government stays focused on improving the lives of our people. Schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw tuloy lang. Impeachment complaint hindi nakaapekto sa trabaho ng Pangulo ayon sa Malacanang. While further verification is ongoing, Ferrari vehicle whose temporary plate was later determined by the Land Transportation Office to be spurious. Isa sa luxury vehicle na nakuha sa parking lot ng condominium unit ni Saldico sa Pasig City, gumamit ng peking plaka. Dalawa pang sasakyan hindi dumaan sa clearance ng PNP Highway Patrol Route. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyon na milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampayas' contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. The Philippine Coast Guard will be more proactive. Kaya sinabi ko, we will be strategically deploying and realigning our assets para maprotektahan itong MAU. Seguridad sa paligid ng Malampaya, paiigtingin kasunod ng pagkakatuklas ng gas reserve sa lugar. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Sinampahan na ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kauna-unahang reklamo sa Pangulo mula nang maupo siya sa pwesto. Iginit naman ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na sapat dapat sa porma at sa nilalaman nito bago matalakay ng panel. Naniniwala naman si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na madedismiss agad ang reklamo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pag sinabi nating sufficiency informed, ito yung dapat verified, tapos signed by, sponsored by a House member, things like that, no? Pag sinabi naman natin in substance, edi supported yung grounds for impeachment as provided under the rules. There's sufficient evidence that support the ground for impeachment. Naharap ngayon sa kauna-unahang impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ihain sa Kamara ng abogadong si Andre De Jesus ang reklamong impeachment dahil umano ito sa paglabag sa haligang batas at pagtataksil sa tiwala ng publiko nang isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Hindi rin umano akmang manungkulan ng Pangulo dahil sa umano'y drug addiction. Nagtaksil din umano si PBBM sa tiwala ng publiko nang pumalyang i-veto ang unprogrammed appropriations sa pambansang pondo mula taong 2023 hanggang 2026. Sangkot din umano ang Pangulo sa graft and corruption dahil sa umano'y kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Nilikha rin umano nito ang ICI para pagtakpan ang mga tiwaling kaalyado. Samantalang itinanggi naman ng complainant na si Attorney De Jesus na may kaugnayan ito kay PBBM. But no, I have no links with the President himself. I've never met
either the president or the first lady. There's an accusation that, this is intended to trigger the one-year ban, right? What does matter to me is that there's a need to hold the president accountable. The grounds are there, and I'm looking forward to an opportunity, an avenue through which to have all these grounds ventilated. Iniendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay PBBM. Itinanggi nitong may kaugnayan siya sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang kabilang ang kongresista sa mga lumagda at complainant sa reklamong impeachment laban sa Vice Presidente noong 19th Congress. Kabilang din ang kongresista sa tinaguriang contractors o may kaugnayan sa mga kontratista at narekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na sampahan ng criminal at administrative cases. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga sala. Sir, sorry to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Ano? Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, sapat dapat sa forma at sa nilalaman ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. bago ito matalakay ng panel. Kaya lang ang task natin pagdating sa rules is to see to it that the impeachment complaint is substantial, compliant both in form and in substance. Naniniwala naman si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na madidismiss agad ang reklamong impeachment laban kay PBBM. It would require some pieces of evidences. And I find it strange that they did not attach, for example, 2023, 2024, 2025 GAA, which contains, they have to present the NEP and they have to present the changes in the NEP, in the GAA. And they should present that the path that the president allowed for 3 years, that allowed that this budget was mangled by Congress. Samantala, kinumpirma naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na natanggap na ng kanyang opisina ang impeachment complaint laban kay PBBM. Itatransmit ito kay Speaker Faustino Boji III alinsunod sa nakasaad sa ligang batas at sa mga panuntunan ng Kamara. Sa loob naman ng 10 session days, dapat mai-include ng House Leader ang impeachment complaint. At sa loob ng 3 session days ay mai-refer na sa House Committee on Justice. Oras namang mai-refer sa House Justice Panel ang reklamong impeachment. Initiated na ito at wala nang iba pang impeachment complaint na pwedeng ihain laban sa presidente sa loob ng 1 taon. Wala rin umanong impluwensya sa proseso kahit ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice. So yun ang magiging basehan ngayon ng Committee on Justice on anong impeachment complaint that they will act on. Kasi hindi naman pwede na after it's referred, tatanggap pa ng mga bagong impeachment complaints. So yun na yung magsaset ng bar for all other complaints that may be filed within the year against the same impeachable officer. Sa ngayon, nakabreak pa ang Kongreso at magbabalik sesyon pa lang sa January 26, araw ng Lunes. Ayon naman sa Makabayang Bloc lawmakers, maghahain din sila ng kanilang impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa sistematikong pandarambong sa pondo ng bayan, paglobo sa unprogrammed funds na ginamit umano sa maanumalyang proyektong kontrabaha at seryosong aligasyon ng kickbacks ng ilan sa Malacanang sa pamamagitan ng infrastructure projects. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila unbothered si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment complaint na isinampas sa kanya. Itinuloy
pa rin ni PBBM ang kanyang scheduled activities ngayong araw. Sinabi rin ng Malacanang na nirerespeto nila ang paghahain ng reklamo laban sa Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. While these processes take their course, the President will continue to govern, ensuring that public services remain uninterrupted and that the work of government stays focused on improving the lives of our people. Tuloy lamang sa pagtatrabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa Malacanang, hindi magiging hadlang sa mga serbisyo ng gobyerno ang reklamo sa Pangulo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ng palasyo na ang mga ganitong hakbang ay bahagi ng demokratikong proseso na itinatadhana ng saligang batas. Ayon kay Undersecretary Castro, wala pa silang natatanggap na kopya ng impeachment complaint. Pero base sa inisyal na impormasyon ukol sa grounds ng impeachment, wala niya itong matibay na basihan. Kahit po ngayon ay hindi po tayo salita in detail kung ano ang maaaring masabi ng palasyo patungkol dito at ng Pangulo dahil wala pa po sa atin ang kopya mismo ng sinasabing impeachment complaint. Pero itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag at masasabi natin sa ngayon, base lamang po sa inyong sinabi ay masasabi natin ito ay walang basihan sa ngayon po. Kabilang sa sinasabing grounds o basihan ng naturang impeachment laban kay PBBM ay ang umano'y betrayal of public trust, partikular na ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC at ang hindi pag-veto sa unprogrammed appropriations sa national budget. Giit ng palasyo, bawat aksyon ng Pangulo ay naaayon sa konstitusyon. Maliwanag naman po ang naging trabaho ng Pangulo. Ang lahat po na nagiging trabaho ng Pangulo ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon. Kung pag-uusapan natin yung sinasabing kidnapping ng dating Pangulong Duterte, ito ay sinasabi nating case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or rather case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basihan sa ngayon. Sa tanong naman kung kumpiyansa pa rin ba ang Pangulo na mayorya pa rin ng mga kongresista ay sumusuporta sa kanya, sagot ng palasyo, ang Pangulo po ay naniniwala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. Kanina, ilang aktibidad sa Visayas Region ang dinaluhan ni Pangulong Marcos. Una na rito ang inaugurasyon ng Antique Airport Development Project sa San Jose de Buena Vista, Antique. In-inspection rin ni PBBM ang Subag Water Treatment Plant sa Murcia, Negros Occidental na malaking benepisyo sa mga komunidad ng Southern Bacolod City, partikular na sa supply ng malinis na inuming tubig. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na diversion at drama ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanya social media page, ikiniit nito ang abogadong naghanda umano ng reklamong impeachment ay abogado ni First Lady Liza Marcos na naghain ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Si Chong ay kilalang taga-suporta ng pamilya Duterte. It pa ni Representative Duterte, sa halip na pagtuunan ng pansin ng flood control corruption scandal, diversion ang ginagawa sa pamamagitan ng impeachment na anyay lutong Macau. Samantala, si House Speaker Faustino Boji D. III naman, ipinahayag na walang nakikitang batayan na magbibigay katwiran sa sinampang impeachment complaint laban kay PBBM. Sa ibang balita, hindi na ipatawag o nabigyan ng pagkakataon na magsumite ng affidavits ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, MIMAROPA, na inakusahan ng malversation kaugnay ng 289.5 million road dike project sa Oriental Mindoro. Ito ang ipinahayag ng abogado ng Independent Commission for Infrastructure na si Attorney Rufino Samuel Mantos III sa bail hearing ng siyam na DPWH MIMAROPA sa Office of the Ombudsman. Paliwanag ni Mantos na matapos magsumite ng mga dokumento ang DPWH sa ICI noong Setyembre
24, meron lamang 5 araw ang komisyon para tapusin ang investigasyon nito at maghanda ng ulat na isinumite sa Office of the Ombudsman noong Setyembre 29. Inamin na rin ito na wala umanong guidelines ang ICI sa pagsasagawa ng investigasyon. Ang tanging guidelines lang anya na mayroon ang komisyon ay tungkol sa live streaming ng mga pagdinig. Gumamit ng pekeng papeles ang isa sa luxury car na sinasabing pag-aari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Patuloy rin sa paghahanap ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa iba pang sasakyan nito. Sa ngayon, wala pang seryosong nakikipag-ugnayan sa PNP HPG mula sa mga nagpaabot na ng surrender feelers upang isuko ang 10 pa sa mga sasakyang hinahanap nila. Ito ang balita ni Lea Ilagan. While further verification is ongoing, Ferrari vehicle whose temporary plate was later determined by the Land Transportation Office to be spurious. Peke ang gamit na plaka at hindi pa rehistrado sa Land Transportation Office ang Ferrari na nakuha sa parking lot ng condominium unit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Base sa isinagawang validation ng Philippine National Police Highway Patrol Group, ang plaka ay nakapangalan sa ibang individual na may kaparehong model ng sasakyan. I have talked with the LTO chief just right now. Sabi niya walang records din sa LTO. So gawa-gawa lang yung plaka pala na yan, sir? Obviously, gawa-gawa ng plaka. In fact, nagalit nga yung may-ari ng plaka. Bakit siya in-involve dyan? Bukod sa Ferrari, mayroon ding 2 sasakyan ang hindi dumaan sa clearance ng HPG kabilang ang GMC at Cadillac. Mag-usap po kami ng BOC, the LTO, and the PNP HPG kung ano yung tamang kaso na ma-file. Well, the ICI is also on top of the situation right now kasi they have different angle also kasi maintindihan natin na nakuha lahat yan dun sa controlled parking areas ni Congressman Zaldico. So the question is bakit nandun sa parking lot na yan? Noong nakaraang linggo, 12 sasakyan ang kinumpiska ng HPG sa property ni Ko sa Pasig. 8 ang hawak ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at 4 ang nananatiling nasa HPG. Kabilang dyan ang Lexus, GMC, Cadillac at Ferrari. Sinabi ni Marantan na sa 8 sasakyan na hawak ngayon ng ICI, wala pa ring lumulutang na may-ari nito hanggang sa kasalukuyan. I am inviting the rightful owners of the motor vehicles, even to include the 8 motor vehicles confiscated by virtue of the search warrant and the 4 na kinumpiska ng highway patrol na makipag po kayo sa amin, makipag-coordinate kayo sa amin o kami ang pupunta sa inyo or kayo ang pupunta kung ano yung your choice, kung anong convenient place ninyo, pupunta ho kami para baka mamaya makapagpakita kayo ng proof of ownership that kayo naman talagang may-ari. We can release that to you. Yung mga motor vehicles na yan. Samantala, hindi pa rin naman natatagpuan ng PNP HPG ang 10 pang sasakyan na hinahanap ng mga otoridad. Ayon kay Brigadier General Hansel Marantan, nananatiling surrender feeler ang kanilang natatanggap. Ang 10 sasakyan ay kabilang sa 24 na luxury cars na kahina-hinala at walang sapat na dokumento. Kung there's no reason for us to pound that longer, i-release daw namin sa may-ari ng sasakyan. Pero hanggang ngayon, magto 2 weeks na, wala namang nagka-claim sa inyo. Puro statements from afar. Paano natin mariresolve yan? Ang naturang mga sasakyan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyong piso. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Justice na kasama sa reklamong plunder na isinampa ng National Bureau of Investigation si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, correspondent si Bonoan ni Senator Jinggoy Estrada.
Sa ngayon, wala pang itinatakdang schedule para sa preliminary investigation hinggil dito. Kailangan pa itong i-assign sa panel of prosecutors na hawak sa reklamo na siya ring maglalabas ng sapina. Susunod sa Ito ang Balita. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. The Philippine Coast Guard will be more proactive. Kaya sinabi ko, we will be strategically deploying and realigning our assets para maprotektahan itong MAU1. Seguridad sa paligid ng Malampaya, paiigtingin kasunod ng pagkakatuklas ng gas reserve sa lugar. Walang naitalang casualty ang lokal na pamahalaan ng Ginobatan Albay sa kabila ng dalawang magkasabay na kalamidad na kanilang pinagdaanan nitong mga nakalipas na araw. Matapos naman ang malalakas na ulan at lahar flow, bukas na uli sa mga motorista ang mga isinarang kalsada. Ito ang balita ni Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Albay? Yes, Jun, magandang gabi. Nakabalik na nga sa kanilang mga tahanan itong mga residente na nilikas dahil sa bagyong Ada nitong nakaraang linggo. At itong mga kalsada na nasira dahil dito sa pagdaan ng mga lahar ay bahagyang naayos na din. Jun, habang nag-aalboroto ang Bulkang Mayon na sinabayan pa ng Bagyong Ada, walang naitalang casualty sa bayan ng Ginobatan Albay. Katwiran ng ilang opisyal ng bayan, naging epektibo ang maagang pagpapalikas ng LGU sa mga residenteng nasa 7 to 8 kilometer extended danger zone ng bulkan. Po yung experience ng bayan namin na sabay yung typhoon and yung activity po ng Mayon. Awa ng Diyos po, na-attain namin yung zero casualty. And syempre po, with the help po yun ng mga barangay officials, yung tulong-tulong po na ma-disseminate yung information talaga. Tapos on time na yung pagpa-evacuate. Actually, in-implement namin yung preemptive evacuation para talagang, kumbaga, dumating man yung kalakasan ng ulan, ng bagyo, nasa evacuation centers na yung mga constituents natin. Passable na ang mga kalsada na nasira ng lahar at bato sa Masarawag to Manila Road. Kahapon, ayos ka agad gawa ng mayroon dumadaan na mga sasakyan, yung mga, kailangan na makatawid. Wala, hanggang naghintay lang silang maayos, kaya ginawa ka agad ng para madaanan ka ng residente kahapon. Sa Barangay Maninila to Mabalod Road, light vehicles pa lamang ang nakakadaan habang nilalagyan ng bato ang gitnang bahagi ng kalsada. Naayos na din ang kalsada sa Barangay Mulad Bukad Grande para sa mga motorista. Gawa po nung bagbagyo, wasak yung namin dito, sir. Daanan. Siguro medyo tagal-tagal sir yung dito. Gawa ng tubig. Kailangan po namin yung malagyan po ng convert para wala pong tubig dito na madaan. Yung mga estudyante nga po, hindi naman po kaya kasi yung tricycle na makakaakyat dito. Naayos na din ang kalsada sa Barangay Mulad Bukad Grande para sa mga motorista. Sa Barangay Tandarora, sira pa rin ang kanilang kalsada kaya naglagay muna ng pansamantalang tawiran lamang ng tao. Kwento ng mga residente nung bagyong Uwan, nasira ang kanilang kalsada nang rumagasa ang tubig na may kasamang mga bato sa kanilang lugar. Pag bagyo po, nasira. Sira yung tunong natin, daanan. Ito, ginawa ng paraan. Itong ganyan pula para makadaan sila.
June, patuloy ang pagbabantay ng LGU ng Albay sa bulkan at hindi pinapayagang makauwi ang mga residente sa 6-kilometer permanent danger zone. At yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, 2 ang nasawi at 84 ang nasugatan matapos ang malakas na pagsabog sa Baogang United Steel Plant sa Inner Mongolia sa Hilagang China bandang alas 3 ng kahapon, January 18. 8 pa ang patuloy na nawawala at 5 sa mga naospital ang nasa malubhang kondisyon. Makikita sa mga kumalat na video ang makapal na usok at nagkalat na debris, kabilang ang gumuhong kisame at mga tubo sa loob ng pabrika. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng insidente sa state-owned steel plant sa gitna ng mahabang tala ng mga industrial accidents sa bansa. Isang 12 anyos na lalaki ang nakikipaglaban para sa kanyang buhay matapos atakihin ng isang malaking pating habang naliligo kasama mga kaibigan sa Shark Beach sa Sydney Harbor. Ayon sa pulisya, pinaniniwala ang bull shark ang umatake sa bata na nagtamo ng malubhang pinsala sa kanyang mga binti, dahilan upang mawalan siya ng malay. Agad siyang binigyan ng paunang lunas ng mga pulis, nilagyan ng tourniquet upang pigilan ang pagdurugo at isinugod sa ospital kung saan siya ngayon ay nasa intensive care. Sinabi ng mga otoridad na ang malabong tubig, dulot ng malakas na ulan at ang pagtilamsik sa dagat ang posibleng naging sanhi ng insidente. Magkakaroon na scheduled power interruption sa ilang bahagi ng NAIA Terminal 2 ngayong araw, January 19. Ito ay mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi bilang bahagi ng mga improvement works sa paliparan. Sa kabila nito, sinabi sa advisory ng NAIA na magpapatuloy ang lahat ng flight operations ayon sa schedule at mananatiling gumagana ang mga critical na airport system at emergency lighting. Tiniyak din ng pamunuan ng NAIA na may mga on-ground personnel na naka-standby upang tumulong sa mga pasaherong maapektuhan ng power interruption. Susunod sa Ito ang Balita. Imbestigasyon ng Senado sa issue ng maanumalyang flood control projects ipinagpatuloy ngayong araw. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dumalo sa pagdinig. We have received more than 10 text messages at mayroon ding calls na natanggap tayo that we are validating at pinupuntahan natin. Mga impormasyon na posibleng kinaroroonan ni Charlie Atong Out, isa-isa nang natatanggap ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Mayroong bagong tuklas na natural gas sa Malampaya Field. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo nito. Magiging proactive naman ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa bagong diskubreng gas reserve ng bansa. Ilang barko ang ipadadala doon upang bantayan ang lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The Philippine Coast Guard will be more proactive. Kaya nga sinabi ko, we will be strategically deploying and realigning our assets para maprotektahan itong MAU1. Prioridad ng Philippine Coast Guard na bantayan at protektahan ang bagong nadiskubreng gas reserve sa silangan ng Malampaya Gas Field sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Palawan. Dahil dito, nag-utos ang pamunuan ng PCG na i-realign ang mga asset nito upang mas makatutok sa pagbabantay sa nasabing lugar. The commitment of Admiral Ronil Gavan is that the Commandant of the Philippine Coast Guard is to deploy our 97-meter vessels and 2 44-meter vessels and even our aircraft to ensure na ating mapapangalagaan at mapoprotektahan
itong bagong tuklas na lugar kung saan meron itong deposito ng mataas na natural gas. Kaninang umaga, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakadiskubre ng bagong gas reserve pagkatapos ng ilang dekada. Itinuturing ito ng pamahalaan na major discovery kung saan tinatayang nasa 98 billion cubic feet ng natural gas o katumbas ng nasa 14 billion kilowatt hour ng kuryente ang makukuha sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Ayon naman sa Department of Energy, ang pagkakadiskubre ng natural gas sa Malampaya ay maaaring makatulong upang mapababa ang power cost sa bansa. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng magresulta rin ito ng mas murang kuryente bagamat hindi agad-agad itong mararamdaman. Bagamat hindi karaniwang nakikita ang presensya ng mga Chinese vessels sa lugar, nananatiling alerto ang Philippine Coast Guard lalo na't sa mga nagdaang taon ay laganap ang pagkalat ng mga barko ng China sa buong West Philippine Sea at unti-unti na itong lumalapit sa baybay ng bansa. Ayon sa PCG, ang pinakamalapit na naitalang Chinese vessel sa baybay ng Mindoro ay nasa layong 26 nautical miles lamang. For the Chinese government, they always do that. They have always been very aggressive and they're very provocative and escalatory. All that we can do is to be more proactive and ensure na despite of such aggressive behavior of the Chinese government, ay mapoprotektahan natin itong newly discovered natural gas sa Malampaya. Ang Malampaya ay nasa 80 kilometers lamang mula sa pinakamalapit na baybayin sa Palawan. Noong 2024, umiikot lamang ang mga barko ng China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Gayunman, nitong nakaraang taon ay mas dumami at kumalat ang mga ito sa buong West Philippine Sea at mas lumapit sa baybayin ng bansa. Paliwanag ng PCG, ito ay bunsod ng patuloy na pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. Kung dati ay nakakapangisda pa sila sa layong 4 hanggang 5 nautical miles mula sa Bahura, ngayon ay napipilitan na silang lumayo hanggang 30 nautical miles. The Chinese Coast Guard do not also hesitate to go farther away from Bajo de Masinloc in driving them away, but they are focusing on moving them farther palayo ng Bajo de Masinloc kung kaya't napapalapit din yung mga Chinese Coast Guard. Because whenever they drive them away, they're also tailing all these Filipino fishing boats. This explains why our Filipino fishing boats are pretty much scattered, unlike the other year in 2024. Dahil dito, mas tumaas din ang bilang ng pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas. Isa pa sa mga kapansin-pansin nitong nakaraang taon ay ang pagdami at madalas na pagdaan ng mga Chinese research vessels sa West Philippine Sea. Umabot sa 46 ang naitalang pagpasok ng mga ito, kabilang ang ilan sa pinakabago at pinakamoderno nilang research vessel. Mula sa West Philippine Sea, tumatawid ang naturang mga sasakyang pangdagat patungong Benham Rise. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanap pa ng tamang pagkakataon ng Department of Justice para kunin ang kustodiya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara mula sa Senado. Si Alcantara ay isa ng state witness sa flood control project anomaly. Sinabi naman ng DOJ na maaari pa ring matanggap bilang state witness ang ibang tumestigo sa ibang kaso na may kinalaman pa rin sa malawakang anomalya. Ito ang balita ni Dante Amento.
the department will probably be asking for, especially for those who are under the custody of the Senate Blue Ribbon Committee, that we take custody of them. Hihingin ng Department of Justice o DOJ sa Senado ang kustudiya sa mga personalidad na sangkot sa flood control projects na nasa ilalim ng Witness Protection Program o WPP ng Kagawaran. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, kabilang narito si dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara ay isa sa mga tinanggap bilang state witness sa flood control projects. You may only be referring to Henry Alcantara, right? Yes, Mr. Chair. He's the only one under the custody of the Senate that was updated. Yes, sir. Only Engineer Henry Alcantara, sir. Nakapagsauli na ito ng kabuuang 180 million pesos mula sa iligal nitong kinita sa maanumalyang mga proyekto. Ang ibang may aplikasyon na maging state witness tulad ni Bryce Hernandez at JP Mendoza ay hindi tinanggap. Paliwanag ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida, hindi na kailangan ang kanilang testimonya para sa prosekusyon. Pero nilinaw ng DOJ na maaari pa ring matanggap bilang state witnesses ang ilan pang testigo sa flood control projects sa iba pang kaso. Kaya naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson pinalalakas ang loob ng iba pang testigo tulad ni Bryce Hernandez. So, loud and clear, Bryce, JP, Curly, you heard it from the horse's mouth. May pag-asa pa kayo. Assuming that they fully cooperate, kasi I've been telling them, informing them na hindi pa naman huli yung lahat. And the committee may even recommend through the Senate President, once they fully cooperate, we are not totally disclosing the possibility of these witnesses who applied that they will no longer be considered in future cases. Pwede pa naman po. Ang sinasabi lang po ng departamento, base doon sa kanilang application sa ngayon at base doon sa mga kasong gusto nilang makover, hindi po papasok. Muli rin nilinaw ng DOJ na hindi partikular na nakalagay sa probisyon ng batas ang restitution o pagsasauli ng pera, pero maaaring isa ito sa kanilang batayan para tanggapin ang isang tao sa programa ng Witness Protection Program at State Witness. Sa ngayon, 4 pa lang ang mga admitted na testigo ng Estado na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Gerard Opulencia, Sally Santos at Alcantara. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang araw matapos ilabas ang wanted poster laban kay Charlie Atong Ang, nakatanggap na ng mga text message ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa posibleng pinagtataguan ng negosyante. Ang CIDG naman sinagot ang mga nagsasabing scripted ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad kay Ang. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We have received more than 10 text messages at mayroon ding calls na natanggap tayo that we are validating at pinupuntahan natin. Magmula ito doon sa kung saan siya huling nakita before ng paglabas ng warrant up to the point na allegedly nakita siya sa isang location. So pinupuntahan natin lahat ito. Gumagamit na ng drone ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang ginagawang paghahanap sa sinasabing mastermind sa kaso ng missing sabungero na si Charlie Atong Ang. Kanina, sinabi ni Police Colonel John Giagi na nasa 10 properties na ang napuntahan ng mga otoridad, kabilang ang 2 properties sa Rosario, Batangas at Porac, Pampanga na umano'y may kaugnayan sa negosyante. Yung kahapon is farm yon kahapon no, sa Porac, Pampanga. But nakausap din namin yung mismong may-ari at sinasabi niya, oh yes, magkakilala sila way back nung sa online sabong dahil doon kumukuha ng mga manok para doon sa mga laban. Okay? Now, kanina naman, yung i-forward kanina sa Rosario, Batangas, dinideny nila that they are known to Charlie Atong Ang. Okay? So, as you can see, lahat ng informations that we are getting
we are exerting effort to validate. Ayon kay Colonel Giagi, walang atong-ang na natagpuan ang mga otoridad. Yesterday we had operations in Central Luzon and now kanina sa Southern Luzon, but unfortunately it yielded negative, no? But again, as I said, tuloy-tuloy po tayo. Kinumpirma din ng CIDG na nakakatanggap na sila ng 17 mensahe kaugnay sa posibleng pinagtataguan ni Ang. Ilang araw lamang ito matapos na ilabas ng CIDG ang wanted poster ng negosyante na may reward na 10 milyong piso. It's quite challenging. Ay kung sinasabi nga nila, sabagay, sina Saddam Hussein nga, saka yung mga ibang matagal bago nahanap. Diba? So, pasasaan ba at makukuha din natin ang what we are assuring is tuloy-tuloy yung effort ng kapulisan para hanapin siya at ma-account natin dun sa wanted person. It's quite challenging, no? Dun sa lalo na dun sa mga exclusive subdivisions, but hindi naman nila pwede tayong pigilan kasi may warrant of arrest tayo na isinisilbi. Pumalag naman ang CIDG sa sinasabing scripted ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa negosyanteng si Atong Ang. Hindi kami po magpapagod, magpupuyat, spending our resources para lang hanapin si Charlie Atong Ang if ito is scripted, diba? Let's give due respect dun sa mga nagtatrabaho, nagpupuyat na mga personnel natin, tapos sasabihin natin na scripted lang ito. Hindi naman po siguro, no? We are sacrificing our time, our health, our life, and yet sasabihin natin na scripted. Baka nasobrahan lang sila sa panunood ng pelikula, kaya lagi tayong may haka-haka na ganon. Samantala, itinuturing ng Loose Firearms ng Firearms and Explosives Office ang 6 na armas ni Ang. Kasunod ito ng kanselasyon noong nakaraang linggo ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registration. May ilang araw ngayon ang kampo ni Ang para i-turn over ang mga baril sa mga otoridad. Ang CIDG handa na mag-apply ng search warrant sa korte para pwersahin kunin ang naturang mga baril na kinabibilangan ng 3 9mm pistol, isang 5.56 rifle, isang .260 rifle at isang .38 revolver. Nakahanda naman po ang CIDG na mag-apply ng SW para ma-recover itong mga baril na sa kanilang mga possession. Sa ngayon, 21 ng akusado sa kaso ng missing sabungeros ang hawak ng mga otoridad at tanging si Ang na lamang ang kanilang hindi natatagpuan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Manatiling nakatutok sa UNTV, magbabalik ang Ito ang Balita. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang training agency sa Maynila. Ayon sa ahensya, illegal umano itong nag-aalok ng trabaho abroad. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Live. Magandang gabi, Ivan. Malaki ba ang alok na sahod ng ng agency na yan kaya meron silang mga naiengganyo? June, umaabot ng 92,000 pesos kada buwan ang iniaalok na sahod nitong naturang illegal recruitment agency na ito sa Maynila. Ito'y upang makaengganyo ng mga nagnanais makapagtrabaho abroad. Sinalakay ng mga otoridad ang isang agency sa Ermita, Maynila ngayong hapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bagamat isang skills training agency ang pakilala ng Buenas Consultancy Services Training Center, nag-aalok ito ng trabaho abroad kahit walang lisensya. Ito'y sa pamamagitan ng pagre-refer ng mga aplikante bilang hotel workers sa kasabwat na recruitment agency. Batay sa sumbong ng mga complainant at survey plans ng otoridad, estilo ng agency na pagkatapos magbayad ng aplikante ng 4,500 pesos na training fee, ipapasa sila sa training at eenganyuhin na papali pa rin ng ibang bansa gaya sa Europe, Poland o Taiwan. Pipilitin na rin magbayad ng nasa 80,000 pesos na processing fee, pati 250,000 na placement fee para umano'y makapunta abroad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak,
Pinatigil na ang operasyon ng Alju International Manpower na recruitment agency kung saan ipinapasa ang mga nalokong aplikante. Isa ito sa recruitment agency na una nang sinuspinde ng DMW dahil sa panloloko umano sa nasa 1,000 mga OFW applicant. Ang entry point pala, paano pala makaakit ng aplikante, ng biktima ang Alju is through this entity, which in itself conducts recruitment. Pero kunyari, training lang siya. Kaya't huli rin siya ngayon, kaya't pinasasara natin. Sa kalagitnaan ng closing operation, naabutan ang 2 biktima na pauwi na sana pabalik ng Isabela matapos makapagbayad ng nasa 5,000 pisong para sa umano'y kanilang hotel work training sa naturang agency. Kukunin po sana namin yung yung nabigay naming pera, sir. Hindi na po, sir. Kakarating lang namin, sir. Kakabalita lang namin yung nangyari. Tapos na po kaming kasama na nasa loob. Tapos sined niya lang po na may bigla daw pong nag-raid lang sa loob. Samantala, tuloy-tuloy ang investigasyon ng Department of Migrant Workers tungkol sa nangyaring illegal recruitment, gaya kung mayroon na itong mga napalipad sa ibang bansa o kung mas marami pa ang nabiktima bukod sa 2 complainant. Pagsisiguro ng kalihim, sasampahan nila ng kasong illegal recruitment sa Department of Justice ang may-ari at mga staff ng agency. Yung crime of illegal recruitment, which we will file on a large scale if more than 2. So far, 2 pa lang, but once, more than 3 or more, sorry. Pero once umabot yan ng 3, magiging large scale na, which is life imprisonment. But already, pwede na mag-forward ng case sa DOJ. June, dahil napag-alaman ng DMW na magkakatabi itong mga recruitment agency sa isang building sa Ermita, Maynila, ay napagdesisyonan ng ahensya na magsagawa na ng on-the-spot inspection dito sa mga agency na ito. Ito ay upang makausap yung mga may-ari at magbigay na rin ng payo dito sa mga Pilipinong nagnanais magkaroon ng hanap buhay sa ibang bansa. Yan ang balita mula dito sa Ermita, Maynila. Balik sa inyo dyan, Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Inilabas na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant para kay dating Senador Ramon Bong Revilla, Bryce Hernandez, JP Mendoza at 4 pang DPWH officials sa Bulacan 1st District Engineering Office. Kaugnay ito sa kasong malversation. Kasabay ng arrest warrant ay ang hold departure order para sa mga ito. Naharap ang mga akusado sa kasong malversation at graft dahil sa umano'y ginawang sabwatan sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Naglabas ng ulat ang Office of the Ombudsman kaugnay sa naging accomplishment ng ahensya sa unang 100 araw sa pwesto ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Ayon sa ulat, pangunahing tinutukan nito ang masusing investigasyon sa mga flood control project sa iba't ibang panig ng bansa. Nagbunga ito ng pagkasampa ng mga kasong graft at malversation kaugnay ng mga umano'y substandard at ghost projects bilang tugon sa matinding panawagan ng publiko para sa pananagutan. Binigyang diin din sa ulat ang pagpapalakas ng transparency sa pamamagitan ng pagpapaluwag sa public access sa statements of assets, liabilities, and net worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Iginiit ng mga leader ng Europa na hindi sila magpapasindak sa mga banta ng taripa ng United States. Ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa Arctic region dahil sa pagnanais ng Amerika na makuha ang Greenland. Ito ang balita ni Pong Mercado. Vi er også et af de steder i historien, hvor vi skal vise, hvad vi er gjort af. Hvis Europa lader sig true, og hvis man kan gennemtvinge sine ønsker på bekostning af de mest grundlæggende værdier, nemlig respekt for befolkningers selvbestemmelse, folkeretten og staters suverænitet, så kommer vi til at stå et meget, meget svært sted. Så vi skal vise, hvad vi er gjort af, og det synes jeg, Europa gør lige nu.
Mariing tinutulan ng Denmark at ng iba pang bansa sa Europa ang banta ni US President Donald Trump na magpataw ng karagdagang taripa laban sa 8 kaalyado ng Amerika kung haharangin ng kanyang plano na kontrolin ang Greenland na isang autonomous na teritoryo ng Denmark. Ayon kay Trump, critical umano ang Greenland sa seguridad ng Estados Unidos dahil sa strategic location nito sa Arctic. Babala ng US President, magpapataw siya ng 10% taripa na maaring tumaas hanggang 25% laban sa Denmark, France, Germany, United Kingdom at iba pang bansa kung walang magiging kasunduan. Bilang tugon, naglabas ng joint statement ang mga bansang target ng taripa at sinabing ang hakbang ng Washington ay maaring magdulot ng panganib sa transatlantic relations. Ipinahayag nila ang buong suporta sa Denmark at sa mamamayan ng Greenland at iginiit ang paggalang sa soberanya at integridad ng teritoryo. Sa isang pahayag, sinabi ng punong ministro ng United Kingdom na malinaw ang kanilang posisyon sa usapin na ang Greenland ay bahagi ng Kingdom of Denmark at ang kinabukasan nito ay dapat pagpasyahan ng mga Greenlander at ng mga Dane. Binigyan din niya na ang seguridad ng Arctic ay mahalaga sa buong NATO at mali umano ang pagpataw ng taripa sa mga kaalyado dahil lamang sa pagsusulong ng kolektibong depensa ng alyansa. Samantala, sinabi naman ng Prime Minister ng Spain na kung totoong sasakupin ng Estados Unidos ang Greenland, ay makikinabang dito ang Russia at ikatutuwa ito ni Putin. Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN. Binigyan din ni Sanchez ng anumang paglusob sa Greenland ay maaaring magbigay daan sa mas malawak na destabilization ng Europa at pahinain ang alyansa ng NATO. Groenlandia no es un capricho inmobiliario, es un territorio que tiene su soberanía, que tiene sus derechos. Y si alguien tiene que decidir el futuro de Groenlandia, pues tendrán que ser sus gentes y también en este caso Dinamarca. Dagdag pa ng leader ng Spain, hindi dapat ratuhin ng Greenland bilang isang ari-ariang maaring angkinin ng mas makapangyarihang bansa. Habang papalapit ang World Economic Forum sa Davos, Switzerland, inaasahang magiging sentro ng diskusyon ang issue ng Greenland at ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Europa, kasabay ng patuloy na mga protesta sa Denmark at Greenland laban sa plano ng Washington. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara na ng state of catastrophe ang bansang Chile dahil sa nararanasang wildfire na nagdulot ng pagkasawi ng 18 individual. Isinailalim naman ito sa national disaster ang buong South Africa dahil sa malawakang pagbaha na sumira sa mga tahanan at nagresulta ng paglikas ng libo-libong residente. Matinding baha rin ang naranasan sa Australia dulot ng walang tigil na pag-ulan. Ito ang balita ni Mavian Dog. Como saben, en la madrugada del día de hoy, a eso de las 2:30 de la mañana, tomé la decisión de decretar estado de catástrofe producto de la gravedad de estos incendios para poder facilitar las tareas de contención del fuego, apoyar las tareas logísticas y mejorar las condiciones de seguridad en los sectores afectados. Sa Chile, idineklara na ang state of catastrophe sa mga rehiyon ng Nubile at Biobío matapos kumalot ang matitinding wildfire na kumitil sa hindi bababa sa 18 individual. Mahigit 50,000 residente ang kinailangang ilikas habang humigit kumulang 250 bahay ang nawasak sa mga lungsod malapit sa coastal city ng Concepcion. Ayon sa mga otoridad, patuloy na lumalakas ang apoy dahil sa matinding init at malalakas na hangin na umaabot hanggang 38 degrees Celsius sa ilang lugar. Tenemos desplegado todos los recursos disponibles para combatir estos voraces incendios que seguramente van a seguir activos por más
de 24 horas. Aviones, helicópteros, brigadistas de CONAF, del Ejército, técnicos, bomberos, maquinaria, camiones, el sector privado, agrupado en la Corma, están todos trabajando en la zona. Ayon sa Chilean Forestry Agency, may 24 na aktibong wildfire sa iba't ibang bahagi ng bansa at patuloy ang pagbabantay dahil inaasahang maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Sa South Africa, isinailalim na ang buong rehiyon sa national disaster matapos ang malawakang pagbaha sa mga lalawigan ng Limpopo at Mpumalanga na kumitil sa mahigit 30 individual. Dahil sa patuloy na malalakas na ulan, umapaw ang mga ilog at nilamon ang buong komunidad, dahilan upang libo-libong residente ang mapilitang lumikas patungong Mozambique. Sa ilang lugar may mga residente ang natrap sa bubong at puno habang hinihintay ang rescue teams. Aabot na sa mahigit 170,000 mga residente ang naapektuhan ng pagbaha sa buong Mozambique. Napilitan ding isara ang Kruger National Park na naapektuhan din ng matinding pagbaha. Sa isang video, may kita ang isang elepante na sinagip ang batang elepante nang tangayin ito ng rumaragasang tubig. At sa Australia, rumaragasang tubig ang nagdulot ng pagkasira ng daang-daang sasakyan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mahigit 2,500 tawag ang natanggap ng State Emergency Service na humihingi ng tulong matapos matrap sa baha. Humigit kumulang 3,000 residente ang nawalan ng kuryente habang ilang komunidad ang inatasang lumikas dahil sa flash flooding. Ilang pangunahing kalsada at linya ng transportasyon ang pansamantalang isinara habang patuloy ang pagbabantay sa lagay ng panahon. May Viandog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Ipinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon nito sa mga maanumalyang flood control projects. Sa pagdinig ngayong hapon, dumalo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, gayon din si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Kinumpirma naman ng Department of Justice ang bilang ng mga proyekto para sa flood control na kumbinsido silang ghost projects. Habang itinuro ng 2 testigo, si Curly Discaya bilang kontraktor ng isang property sa Makati City na binili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang impormasyon na isiniwalat ni Congressman Leviste sa Blue Ribbon kaugnay ng flood control scandal? Monica, alauna ng hapon nagsimula ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at mahigit 5 oras na ang nakararaan at mag-6 na oras na ito ay saka pa lamang nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kaugnay nga sa nalalaman nito at partikular doon sa kanyang hinahawak na dokumento na tinaguriang Cabral Files. Ito yung mga dokumento na naglalaman ng mga panukalang or mga proyektong pang-infrastruktura na nakapaloob sa 2025 National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang budget ng Sanghay ng ehekutibo at hanggang sa ngayon ay sumasailalim pa rin sa or may mga ilang tanong pa rin na ibinabato ang mga senador, partikular na yung mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee kay Congressman Leviste. Bukod kay Congressman Leviste, dumalo rin sa pagdinig si dating Secretary Manuel Bunoan matapos bumalik sa bansa nitong weekend. Nilinaw nito ang issue sa magkakaibang coordinates ng mga flood control projects na nagdudulot ng kalituhan o pagkakamali umano sa lugar kung saan or nasaan itinayo ang proyekto. There is a difference between a locational MIPS and a coordinate of what as stake. The as stake coordinates is the basis for the contract. Depending on the situation on field,
Ito yung linear distance, sinasabi ninyo. The as stake, yes, that is already the coordinates for the contract in itself, Mr. Chair. But nevertheless, what we are saying is actually, aside from coordinates that we are talking about, there are many informations that we have already also submitted to the Office of the President with regard to the projects that we have submitted. Sa 12 personalidad naman na naisyuhan ng subpoena, 2 lang ang hindi nakarating. Partikular na sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nakalabas umano ng ibang bansa at ang whistleblower na si former Philippine Marine Master Sergeant Orly Guteza. Hiniling ni Senate President Vicente Sotto III na tingnan ang posibilidad na isyuhan na ng warrant of arrest ang 2. Ngunit ayon kay Senate Blue Ribbon Chair Senator Panfilo Lacson, iisyuhan muna ang 2 ng show cause order. There are no representatives, Mr. President. Therefore, I would like the committee to look into the possibility of issuing a warrant of arrest for both. Thank you, Mr. Chairman. In deference to the latest Supreme Court ruling, Mr. President, show cause order na muna natin. And if not satisfactory, saka natin i-cite for contempt and eventually mag-issue ng warrant of arrest. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, sinabi naman ni Department of Justice na mayroong 421 proyekto para sa flood control na hinihinalang ghost project. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, hindi pa sila kumbinsido na lahat ng mga ito ay ghost projects at patuloy pa silang kumakalap ng iba't ibang ebidensya para masigurado ito. Sa kasalukuyan po, 14 po yung projects na identified na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya, kaya po ito po yung nakasalang na. 14 po na projects na sa amin pong kami po ay kumbinsido na ghost projects. Ito po ay hinugot dun sa unang listahan po na 421. Samantala, humarap rin sa pagdinig sina Joy at alias Joy at Maria, di nila tunay na pangalan, na dati umanong tenant o nakatira sa isang property sa Makati City. Ito ang sinasabing property na binili ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Itinuro ng mga ito si Pacifico Discaya alias Curly na contractor sa property umano ni Romualdez. Anila nakausap nila si Curly noong sila ay naglilipat pa lang ng mga gamit mula sa naturang property. February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito meron din kaming deadline. And then we both asked baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun... That's according to Mr. Discaya. That is according to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig. Kung makikita nyo personal, si Carla Discaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung nandito siya sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Monica, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga sa mga anomalyang flood control projects. Kanina nga ay sumalang na si Congressman Leviste kaugnay nga sa hinahawakan nitong Cabral files at kinumpirma ng the Department of Public Works and Highways, partikular na si DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe III na isa doon sa mga isa sa dalawang
batch ng mga dokumento na hawak ni Congressman Leviste ay kinumpirma niya or na-validate ito na kapareho nung kanilang kopya. Ngunit ang isa pang batch ng dokumento ay kailangan pa nilang tukuyin kung ito nga or i-validate pa ito kung ito ay valid, at ang sinasabi lang ni Yusek Bernabe ay ito ay marahil ay nanggaling doon nga sa computer ni dating o yumaong Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Hindi umano sincero ang Senado sa ginagawa nitong investigasyon kaugnay ng flood control projects na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Samantala, sang-ayon naman ang ilang labor group na dapat ma-impeach si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Dante Amento. Magandang panoorin ang sarswelang yan kasi panahon na rin na husgahan natin itong mga politiko natin sa kanilang hypocrisy. Sarswela o laro lamang ang ginagawang pagdinig ng Senado sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino na si Attorney Luke Espiritu, hindi sincero ang Senado sa investigasyon kung ang mismong mga miyembro ng kanilang kapulungan ang sangkot. Kabilang sa nahaharap sa mga reklamo hinggil sa flood control ay sina Senators Joel Villanueva at Jingoy Estrada. Parang defense counsel sila mismo sa sarili nilang kaso. Pagdating dito sa Senate investigation, hindi sila akusado Judge sila. So saan ka nakikita na dinidepensahan nila ang sarili nila, hindi bilang akusado, kundi bilang judge? Sinabi ng labor leader na kung talagaan niyang sincero ang Senado sa investigasyon para panagutin ang mga sangkot sa flood control scandal at korupsyon, dapat pinatunayan na nila ito sa pamamagitan ng pagbalangkas ng 2026 national budget. Dagdag naman ni Leody de Guzman, mismong ang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee ay inabsuelto kaagad ang Pangulo sa isyong pagpirma sa 2025 budget na pinanggagalingan ng pondo para sa flood control. Wala mangyayari dito, di ba? Paano mo pagtitiwalaan ang Blue Ribbon ang nag-iimbestigang ito kung mismong si Lacson ay nagsasabing malinis si Marcos? No, delikado na 'yon. Sino titirahin niya? Yung mga kalaban. Tapos kasama siya sa pag-approve ng 2026 budget na punong-puno ng korupsyon. Kaya tingin ko walang makukulong ditong mga opisyal ng gobyerno. Sabi naman ng Sanlakas Secretary General Attorney Aaron Pedrosa, bagamat may mga nakasuhan at naaresto na iniugnay sa flood control corruption, hindi naman kasama sa investigasyon at prosekusyon ng Pangulo, mga mambabatas at cabinet officials. Walaan niyang accountability dahil pinagtatakpan ang mga responsable sa pagkamkam sa yaman ng bayan. Samantala, sang-ayon ang ilang labor groups sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa Kamara at dapat na ma-impeach niya ito. Hindi nila katanggap-tanggap ang ginawa nito sa 2025 budget. At mula nung siya pumwesto, puro problema na, maharlikapan, di ba, ang dami mga pinagkagastusan na hindi niya may paliwanag. Yung unprogrammed appropriation, pinalaki niya ng pinalaki. Pagbibigay diin naman ni Attorney Luke Espiritu, kapag na-impeach at napatalsik sa pwesto ang Pangulo, hindi rin dapat na si Vice President Sara Duterte ang papalit. Ang impeachment anya ay dapat nakatuon sa pananagutan ng Pangulo sa taong bayan. Sa framework ng accountability, hindi sa framework ng si Sara Duterte ay magiging presidente ng Pilipinas. Hindi alternative si Sara Duterte. Pambobola lang umano ang sinabi ng presidente na sinimulan niya ang pagbulgar sa korupsyon sa gobyerno para takasan niya ang pananagutan na gawain ng mga kawatan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Jojo Alcantara, Leonardo Badayos at Alex de la Cruz. Gayon din kay Janet Caberto Pinzon, Alonso Cares at Era Portis. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan 11:1,
na nagsasabi, ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksikan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang